Supreme Court, red tagging threatens one's right to life and security. So ngayon mga kotsero, yung mga Makabayan Block, happy sila dito. Happy sila dyan sa balita na yan. Kasi para sa kanila, na-validate yung matagal na naming sinasabi na ang red tagging ay nagre-resulta sa pagpatay. Parang ganon. Delikado daw yan sa buhay ng isang tao. Parang ganon. Mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan na meron din pong desisyon ang Supreme Court. Supreme Court din to. May desisyon po ang Supreme Court during the time of Digong na ang red tagging doesn't necessarily result to the violation of the right to life, liberty, and property. May ganon. May ganon din. Nangyayari po talaga yan sa Supreme Court. Nagkakaiba ng desisyon. Bakit? Kasi mga kakotsero, lahat ng mga pinag-uusapan nilang kaso dyan sa Supreme Court, unique. Unique. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng unique? Unique, ibig sabihin, iba-iba. Para ang isang bagay ay pumasok sa isang jurisprudence o isang desisyon na ginawa na ng Supreme Court, kailangan parehong-pareho ng facts. Siyempre, hindi natin palalampasin ito nang walang shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede naman magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Kung kayo po anyway, kung gusto niyo pong gamitin, yun ang gusto ko sabihin Kung gusto niyo pong gamitin ng Sendwave, gawin niyo lang, i-download niyo ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo yung bank account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit niyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, makakuha kayo na karagdagan $20 free credit! Kaya gamitin lang si Sendwave for all of your remittance needs. Kahapon, naglabas nga ng ganitong balita. At parang ngayon, ginagamit ng mga komunistang terorista na parang catch-all. Parang catch-all na, sabi sa inyo yung red tagging, delikado sa buhay yan etc. Oo. To the point, mga kotsero, na ngayon gusto nilang mag-legislate ng gusto nilang gumawa ng special law na sasabihing ang red tagging is a criminal act. Imagine, criminal act, tinawag ka lang na komunista. So what kung komunista ka? Wala naman nagsasabing na masama maging komunista. Di pa komunista kayo kung gusto nyo. Ang problema nga kasi, mga kotsero, itong mga grupo na to na komunista, merong link sa CPP-NPA. Dahil dito, malakas ngayon ang loob ng Makabayan Block na gusto nilang gawing batas. Gusto nilang i-criminalize ang red tagging. Makabayan Block has welcomed and thanked the Supreme Court after it issued a major ruling declaring red tagging a threat to people's life, liberty, and security. However, the group believed the government should take strong measures to end this practice. The Makabayan Bloc urged their fellow lawmakers to pass the bill criminalizing red tagging. The bill is currently pending in the House of Representatives. Dapat makriminalize na ang red tagging. In the 19th Congress, na-file natin ang House Bill 1152 exactly for that purpose. In line with this, the Makabayan Bloc renewed their calls to abolish the National Task Force to end Local Communist Armed Conflict or NDF-LCOC or to defund the said government agency. Isa na po rito ang pinapanawagan namin to abolish yung numero unong red tagger, the National Task. Wait lang. Komunista to, di ba? Itong si Arlene Brosas. So galit ka sa mga kapitalista. Tama ba? Galit ka sa mga kapitalista. Huwag kang gumamit ng iPhone. Kapitalista yan Huwag kayong gumamit ng kahit anong teknolohiya. Mga negosyo ng kapitalista yan. Magagalit sa inyo si Karl Marx. Force to end local communist armed conflict.
na binuo pa nung panahon ng Administrasyong Duterte. Kaya kung patuloy itong popondohan ng kasalukuyang pamahalaan, di ba mas lalong lalala? The New York-based Human Rights Watch has also Isa pa to kay reiterated Carlos that the Conde. Marcos administration should abandon red tagging and dismantle the task force promoting this practice. However, for former NTF-ELCAC spokesperson retired Lieutenant General Antonio Parlade, this is not the right time to abolish the task force. In an interview, Parlade said the efforts of the government to dismantle and weaken communist rebel forces would be wasted if the agency is abolished. Some lawmakers, however, believe that the NTF-ELCAC also plays an important role in combating insurgency in the country. Marami po talagang natulungan at nabawasan yung insurgency problems natin. Then again, of course, we leave it up to the executive to decide kung paano po or how they go about with proceeding with the NTF-ELCAC program. There's really an important role that NTF-ELCAC plays. But of course, it's the President's decision kung anong magiging hakbang niya tungo sa mga moves na ito. The Congress is ready to support whatever decision the PBBM administration will make regarding NTF-ELCAC. A Congress naman will surely support whatever will benefit, whatever would produce the results na kailangan para mas maging manatili yung pangmatagalang kapayapaan at matapos na ang insurgency sa ating bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. We serve Okay. So ito yung mga Makabayan Block. Ayan, yung mga yan. Makabayan Block. In fairness, sino ba to? Si Raulo Manuel. Ayan, si Raulo Manuel, medyo na yan. Mukhang pagod na siya. Mukhang pagod na siya, guys. Mukhang pagod na. Mukhang hindi na mukhang kanina wala siyang gana magsalita. Di ba nagko-comment siya dyan? Nagsasabi siya, sumulat tayo ng batas tungkol sa pag-criminalize ng red tagging, etc., etc. Mukhang pagod na eh. Walang gana, wala yung usual na gusto, walang ganun. Anyway, ito kasi yung decision, mga kotsero. Ayan. Ito kasi yung balita. Supreme Court yan. Supreme Court of the Philippines. Ayan. Red tagging threatens right to life, liberty, and security. Yan. Yan. Although, mga kotsero, makikita talaga natin yan. Ito. Na sinulat to sa desisyon. Ayan. Pero may context yan. May konteksto po yan. Kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, sino kayang nagsulat netong clickbait na title? Kasi parang nakalimutan niya na ngayon ay nagsusulat siya sa Supreme Court. Hindi na siya nagsusulat sa periodiko. Hindi na siya nagsusulat para sa isang network. Oo. Nakalimutan eh. Nagsusulat na siya para sa Supreme Court. So dapat yung title niya reflective of the decision. Ganun dapat yun. Pero mukhang nakakalimutan eh. Research nyo na lang kung sino yung bagong appoint. Dalawa yun. Isa doon reporter. Or anchor. Reporter ng isang network. Ayan. So, basahin natin yung actual na decision. Siyempre, okay lang din naman basahin yung headline, basahin natin yung title, pero basahin natin yung actual na decision para buo yung kwento. Para buo yung kwento. So, lahat present. NBank. NBank yan, no? Tapos, ang ponente ay si Justice Zalameda. Yan. Ito yung actual decision. Okay. Ano kasi yung kwento? Basahin natin. Kailangan kasi alam natin yung konteksto. Ano yung kwento nito? Ito kasing yung nagkaso, si petitioner, si Deduro, or tawagin natin siya petitioner para madaling matandaan, no? Si petitioner nag-file ng writ of amparo. Ano po yung writ of amparo? Ang writ of amparo ay isang special remedy para sa mga individual na nahaharas o kanilang buhay ay nalalagay sa peligro dahil sa gobyerno, basically. Ang estado ay hinaharas sila
ang gobyerno ay hinaharas at binabantaan sila. So, yun ang writ of amparo. At ang ang writ of amparo na yan, it's a protection, basically, it's a protection that can be afforded or that can be given to such individuals. So, merong merong mga utos dyan na dapat may mga any state agents cannot come close ng ganito, mga 10 meters or 100 meters, etc., etc., ganyan. Hindi sila pwedeng salubungin, hindi sila pwedeng puntahan sa bahay, gano'n. Yun yung writ of amparo. So, yun. So, ito ngayon na nangyari. Kasi umatendo kasi sa event si petitioner. Si Deduro. Si petitioner. Tapos, pagpunta raw niya sa event, ayan. Punta raw siya sa event. Tapos, umattend din ng media sa event. And, doon daw sa meeting na yon, sa event na yon, yung mga opisyal ng 3rd Infantry Division ay nag-present at nag-discuss kung bakit may mga alleged individuals sa Panay who are being monitored as terrorists. Ngayon, si petitioner was explicitly identified as part of the CPP-NPA hierarchy. So, kasama siya doon sa listahan ng minomonitor at minamanmanan. Tapos, mga kotsero, after the event, ayan, hindi pala siya umattend ng event. Merong event na naganap sa Iloilo Provincial Peace and Order Council. Ayan. Tapos, nandoon si Governor Arthur Defensor, etc., etc., tsaka yung members ng 3rd Infantry Division. After ng event na yon, na na-publicize pa sa Bombo Radio Iloilo at kinalat pa sa Philippine News Agency. At ikinalat din ang kanilang picture sa Facebook page. May meron ding printout daw na social media ng Bombo Radio article na pinakita nila as evidence. Tapos, yung PPOC meeting at Casa Real Iloilo was also the subject of an article ng Philippine News Agency. At ang 61st Infantry Battalion is a unit forming part of the 3rd Infantry Division and also under the overall command of the respondent, which is the 3rd Infantry Division. So, dahil daw doon, mga kotsero, siya raw, he claimed to be subject to red tagging and or surveillance. Sabi nung petitioner. Siya daw ay naging subject ng red tagging at surveillance. At doon daw sa listahan, ito yung medyo feeling ko ito yung naging deciding factor para sa Supreme Court. Mamaya daanan ko. So, ito daw, nakasama siya, yung picture niya, sa listahan ng mga activists, lawyers, and members of non-government organizations na tinatawag na kriminal, terorista at miyembro ng CPP, NPA, NDF. Sinusundan daw siya ng mga unidentified men mula sa isang restaurant papunta ng Bayan Muna office. At siya daw ay nalilabel na miyembro ng CPP, NPA, NDF. Tapos nagpakita siya ng mga pictures, ayan, and events. Ayan, mga ebidensya, ayan, mga pictures yan. Dami yan. So, fast forward yan. Ngayon, ito yung nangyari. Doon kasi sa listahan na ipinakita ng division, ng 3rd Infantry Division, ay may mga namatay. May mga namatay. Ano nangyari? For example, particularly disturbing for petitioner was the awareness that Porquilla and Alvarez, nakasama doon sa picture at sa listahan, na kumalat na miyembro doon ng CPP, NPA, NDF, mga namatay. April 30, 2020, si Porquilla ay pinatay ng 2 gunmen sa barangay Santo Niño Norte, Iloilo. Si Alvarez naman namatay sa Bacolod, unidentified gunmen din noong 2020. So kasama sila doon sa listahan na inilabas ng 3rd Infantry Division. Tapos, meron pang iba. Also included in this tarpaulin were photos of Attorney Benjamin Ramos, Secretary General of Negros, and Bernardino Patigas,
Councilor of Escalante City and former Secretary General of the Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates. Attorney Ramos was shot and killed on November 6, 2018. And si Councilor Patigas pinatay din October 22, 2019 sa Escalante. So mga kotsero, ako mga kotsero, in my belief, feeling ko ito yung naging basehan ng desisyon ng Supreme Court. May basis ba yung desisyon ng Supreme Court? Meron. Bakit? Sa listahan na inilabas ng 3rd Infantry Division, may mga patay. Ngayon, mga kotsero, dahil dito, sa mga nangyari na yan, dahil sa mga napatay, si petitioner, nag-file siya ng writ of amparo. Para nga naman, hindi siya malapitan ng mga... Kasi, ang sinisisi ni petitioner ay yung 3rd Infantry Division. Kaya raw sila namatay kasi pinatay sila ng 3rd Infantry Division. Yun ang sinasabi ni petitioner. So, nung humingi siya ng writ of amparo sa RTC, so ito ngayon ang ruling ng RTC. Dinismiss yung petition. Dinismiss yung petition ng writ of amparo noong October 26, 2020. Bakit? Kasi yung allegations daw of red tagging are baseless, it's unsupported by evidence, and insufficient for the grant of the extraordinary writ. Yun. Ngayon, mga kotsero, ito yung dispositive portion. Hindi. Ito may dispositive portion. Hindi. Ito lang yung explanation ng RTC. Ito. Yan. So, ang sabi, it bears stressing that the premise relied upon by the petitioner that there were threats coming from military units under the command of respondent was the meeting held on January 19, 2020. So sabi po ng RTC. Bakit ang pinagbabasihan lang daw nung petitioner ng kanyang akusasyon na ang red tagging ay nagreresulta sa pagkamatay ng mga nakalista? Yung meeting nung January 19, 2020. Yun lang yun. Wala nang iba. Between governor, defensor, media, and military officials of the 3rd Infantry Division. Okay, so yun lang yung basis niya. Further, he alleged that on January 23, 2019, 3 unidentified men watched him from Tagbak Terminal all the way to the office of Bayan Panay in Haro, Iloilo. He also averred that the symposium at Lasal, his organization, the Bayan Muna Party List, and the NGOs were red tagged and labeled by the 303rd Infantry Brigade, etc. Tapos yun nga, yung namatay nga ng mga aktivista at mga So the contention of the petitioner that his name being red tag or labeled by the military officials as part of CCP can be considered as a threat to his life, liberty, and security, this is totally untenable. Hindi raw pwede, sabi ng RTC. RTC yun. Tapos nagbigay ng explanation kung kailan lang nag-a-apply yung writ of amparo dahil gagamit ang decision ng Tapos del Rosario. So may nag-cite ng jurisprudence, and then sabi applying the foregoing, this one, yung requirements for writ of amparo. The alleged red tagging or labeling made by the military officials under the command of the respondent as mentioned by the petitioner, as well as the alleged act of 3 unidentified men in following the petitioner are not sufficient to constitute as threats to his right to life, liberty, and security as defined by the law. This conclusion is substantiated by the fact that the alleged surveillance made by the 3 unidentified men transpired on January 23, 2019, or 7 months after the alleged red tagging incident. So, kaya nag-decide ng ganyan nga si RTC. Wala rang basihan. Walang basihan yung sinasabi ni petitioner. Iniakyat ng petitioner sa Supreme Court. Nirekta niya Supreme Court eh. Hindi na siya dumaan sa CA. Diniretso na sa Bakit? Kasi it's an extraordinary writ. So pwede mo idiretso sa Supreme Court. So
Ito ngayon yung issue. Ganito ako mag-aral ng mga kaso, mga ka-share. Makikita niyo. Iba-iba yung kulay. Yellow for facts, light blue for issues, and then red for the decision. Ganito po ako mag-aral. Nakikita niyo na siya. So, ito yung ngayon yung issue na kailangan sagutin ng ating Supreme Court. Ano daw yung issue? Number 1 issue is whether or not the petitioner is entitled for the writ of amparo. Dapat ba siyang bigyan ng writ of amparo? Pangalawa, yung bang RTC ay nagkamali sa kanyang pagdidismiss ng pagbibigay ng writ of amparo. Yun yung issue. Okay, ngayon punta ngayon tayo sa desisyon. Okay, lampasan na natin yung iba kasi maraming ano dyan. Inulit lang yung kwento sa itaas. Ito yung ruling ng court. Ginrant yung instant petition in part. Hindi lahat. In part. Oo. In part. Kalahati lang. 50% lang. Sabi. In-explain yung rule ng writ of amparo. In-explain. Ngayon, ito. Punta kayo tayo dito. Meron kasi daw dalawang aspeto ang pagbibigay ng writ of amparo. Una, yung issuance ng writ of amparo at pangalawa, yung pag-grant ng privilege. Ibig sabihin, yung may dalawang phases of evaluation siya. Una, yung dapat ka bang bigyan ng writ of amparo. Pangalawa, yung aktual na pagbibigay ng writ of amparo. So, dito sa decision na to, binigyan siya ng in-issue ang writ of amparo. Ibig sabihin, pumasa siya dun sa initial evaluation na pwede ka bang bigyan ng writ of amparo? Yes or no? According to the Supreme Court, yes. Pwede kang bigyan ng writ of amparo. Yun lang yun. Yun lang yun. Hindi pa nga siya nabibigyan ng writ of amparo, hindi pa ginagrant. Kaya nga nakakaloko yung headlines. Yun, nakakaloko yung headline. Na sinabi doon ng Supreme Court na umagree ang Supreme Court na ang red tagging ay nagre-resulta sa nagre-resulta sa threat to life, liberty, and security. It's actually potentially pwede siyang obiter dictum. Ibig sabihin, nakwento lang. Kumbaga, ikinuwento lang ng Supreme Court para magbigay linaw pa doon sa kanyang desisyon. So, kaya partial nakita nyo, di ba? We grant the instant petition in part. In part, kalahati lang 50%. In part lang. So, hindi pa siya binibigyan ng writ of amparo. Mali ang headlines. Wala pa po siyang writ of amparo si petitioner. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, parang may mali yata kung sino man yung sumulat itong article na to para sa Supreme Court. Kasi hindi ito ang desisyon ng Supreme Court. In fact, mga kotsero, makikita nyo dito sa decision kung bakit dinismiss. Kasi mga kotsero, lalampasan ko na yung iba. Kasi mahabang kwentuhan yan eh. Ito yung naging basis kung bakit naniwala ang Supreme Court. Or feeling ko dito kinuha ng sumulat ng article tungkol din sa kaso na to. Yung red tagging is a threat to life, liberty, and security. Dahil dito sa parte na to, while some of these red labeling remains as threats, the report also noted that some of those red tag individuals were eventually killed. Just last year, various United Nations Special Rapporteurs, etc., sabi, human rights defenders in the Philippines continue to be red tagged, labeled as terrorists, and ultimately killed in attempts to silence them and delegitimize their human rights work. This must end. So, kaya ko na inisip kanina, is this obiter dictum? Parang obiter dictum nga lang. So, yung headline niya, mga kotsero, binasi doon. Dito sa parte na to. The foregoing accounts of red tagging depict it is a likely precursor to abduction or extrajudicial killing. Being associated with communists or terrorists makes the red-tagged person a target of vigilantes, paramilitary groups, or even state agents. Thus, it is easy to comprehend
how a person may, in certain circumstances, develop or harbor fear of being red tagged, places his or her life or security in peril. This court has demonstrated its understanding of this fear. So mga kutsero, ni-recognize lang ni Supreme Court na kapag ikaw daw ay na-red tag, nakakatakot. Yun lang yun. At maraming pwedeng mangyari. That's about it. Kaya nga nakakatawa eh. Itong ginamit na headline ni kung sino man sumulat nito, kaya nga sabi ko parang it's not reflective of the decision eh. Kasi hindi naman sinabi ng Supreme Court yan. Dapat ang sinulat niya, Supreme Court understands that red tagging is a possible threat to life, liberty, and security. Kasi yun naman yung sinulat. Yun yung sinulat eh. Oh. Kaya nga understanding. Ayan. Pero bakit ba talaga dinismiss yung kaso? Should the writ be issued, which is part 1, the court requires the respondent to file a return and conduct a summary hearing to determine whether the privilege of the writ ought to be granted. So for example, kasi mga kutsero, in-explaining dito sa decision, kapag daw ikaw ay nag-apply ng writ of amparo, ang kailangan mo lang ipakita ay prima facie proof or on its face evidence. That's it. So dapat daw ang sinasabi ni Supreme Court, noong nagbigay ng petition etong si petitioner sa RTC, dapat inapprove yung issuance. Inapprove yung issuance. Tapos pagka-approve ng issuance ng writ of amparo, ay mag-conduct si korte ng summary hearing at pasagutin yung kabilang partido, in this case, si 3rd Infantry Division, na patunayan na mali ang akusasyon ni petitioner. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun, guys. Hindi nangyari yung parte na yun sa RTC level. Simply granting the privilege of the writ is tantamount to a failure of the judge to intervene and grant judicial succor to the petitioner. Because amparo petitions arise out of a very real and concrete circumstance. Judicial responses cannot be tragically symbolic or ritualistic as granting the privilege of the writ of amparo. Wait, mali yung kinote ko. Wait. Anyway, nung nag-file daw ng petition sa RTC, si Dedura, si petitioner, ang sabi, dinismiss daw agad yung pagpa-file ng petition. It was the error for the RTC to cursorily dismiss the case without requiring the respondent to file a return. Dapat daw, tinanong muna niya yung kabila. Oh, 3rd Infantry Division, ano bang nangyari? Bakit kayo finafailan ng writ of amparo? Oo. Ba't kayo finafailan ng writ of amparo? O, tapos sasagot ngayon si 3rd Infantry Division. The RTC effectively denied both parties due process. It not only prevented petitioner from fully ventilating his cause, but it also deprived the state of the occasion to effectively define its side on the matter. Yon. So ano sinasabi ng decision ng Supreme Court? Na dapat reflective doon sa title. Dapat ito yung tinitle eh. Itong parte na to. But anyway, kung ano man, ang sabi ng Supreme Court, nagkamali kasi si RTC sa kanyang pag-dismiss ng kaso. Bakit niya kasi dinismiss agad-agad? Dapat, nag-issue muna siya ng writ of amparo. Tapos, tinanong niya yung kabilang partido, magsumagot kayo ngayon dito sa inihabla sa inyo ng petitioner. Yan. Ganon. Ganon siya dapat. Kaso nga, hindi nangyari. Hindi nangyari yun. Kaya tingnan yung decision. Ito yung decision. The decision, ito yung dispositive portion. The petition is partially granted. The order dated October 26, 2020, Branch 24 RTC of Iloilo is hereby reversed and set aside. Ibig sabihin,
hindi na siya effective. Hindi na siya epektibo. Isinasantabi natin yung desisyon na yan. Bakit? Bakit natin isasantabi? Dahil itatama natin yung proseso. Itatama natin yung proseso. Sabi, a writ of amparo is issued in favor of petitioner Siegfried De Duro returnable o niremand sa RTC. Said writ shall be issued against respondent Major General Eric Vinoya in his capacity as commanding officer of the 3rd Infantry Division or his replacement in his official post if he has already vacated the same. Tapos, petitioner is ordered to submit the RTC within 3 days the notice of the decision. Tapos pinasasagot yung respondent, si General Eric Vinoya. Pinasasagot siya sa RTC within 72 hours pagkakuha ng receipt. Pagkakuha ng writ of amparo. So technicality again in the RTC. Oo. Well, it's not technicality. Not necessarily. Nagkamali ng desisyon sa RTC. Yun ang sinasabi ni Supreme Court. That's it. Tapos si Supreme Court, si RTC is required. Dapat mag-decide na agad siya. Pagkakuha ng sagot, petition and the interim relief of the production order within 10 days from the receipt of the decision, after hearing the RTC shall decide the case within 10 days from the time it was submitted for decision. It is further ordered to furnish this court with a copy of the decision within 5 days from its promulgation. Ayun. So expect natin within 10 days. May lalabas na bagong decision. So 72 hours for ilan days to? Wait. Meron kang may 3 days. Okay. Ibabalik sa RTC within 3 days. Tapos magpa-file ng supplemental petition si petitioner. I-implead niya, isasama niya si Alliance of Victims of the CPP-NPA NDF. Okay. Tapos all respondents, okay, 72 hours. So within mga 15 to 20 days. 15 to 20 days, may bago ng decision. Kailangan mag-decision pa lang RTC. Yun ang sabi. So, dahil nga nagkamali si RTC, kailangan itama ni Supreme Court yung pagkakamali ni RTC. Ganun lang kasimple yun. Pero, it doesn't prove that red tagging actually red tagging leads to a criminal act. Kasi number 1, hindi naman criminal act ang red tagging, number 1. Pangalawa, hindi rin naman pinatunayan. Even in this decision, kung babasahin niyo siya ng buo, maski dito, sinasabi nila na hindi rin nila sinasabi na ang red tagging actually leads to a deprivation of a person's right to life, liberty, and security. No, it's not. It's just a protection afforded kasi nga merong prima facie proof that says, baka meron talagang danger to this person's life. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga, mga kotsero, parang may mali dito sa nauna, sa title, no? Parang may ganito, parang may mali. Bakit niya ginanito yung Kaya mga kotsero, iisipin mo, pag binasa mo to, parang si Supreme Court umagri. Parang umagri siya na red tagging is a threat to life, liberty, and security. But kung tutuusin, hindi naman sinabi yun. Walang sinabing ganun. The court further stressed that although it is uncertain whether such red baiting threats ripen to actual abduction or killing, as supposed Reds De Duro should not be expected to await his own abduction or worse, death. See? Dapat ito yung kasama dun sa sa headline. Dapat ewan ko lang para sa akin medyo misleading kasi yung headline ni dito. Kung sino man sumulat nito sa Supreme Court. Di ko lang alam kung sino ang sumulat niyan. Baka alam niyo na. Baka may background sa journalism from ABS-CBN. Hindi ko alam. See? So paano niyo nasasabi? Bakit sinasabi ng mga komunista at ng mga tao dito, mga DDS na pumayag ang gobyerno
Pumayag ang gobyerno na ang red tagging ay isang krimen. No, it does not. And even then, this is the Supreme Court we're talking about. We're not talking about the executive department. Inabolish na ba ni BBBM ang NTF-ELCAC? Di ba hindi pa naman? Ayun, nakasulat dito eh. Buti sana kung iniimbento ko, kaso hindi eh. The court further stressed that although it is uncertain that such red baiting threats ripen into actual abduction or killing of supposed Reds, the Duro should not be expected to await his own abduction. Ibig sabihin, sinabi rin naman ng korte na hindi naman talaga napupunta sa aktual na pagpatay ang red tagging o red baiting. Pero syempre, intayin pa ba natin? Parang gano'n. So, ito kinopya lang to ng mga headline ng dyaryo, 'di ba? Supreme Court, red tagging threatens one's life, right to life and security. Ito 'yan eh. Oh. Kinopya lang eh. Kaya baseless yung sinasabi ni Actually, sumagot din si NTF-ELCAC dyan. Ano sinabi ni NTF-ELCAC? Nakakatawa nga eh. Sabi ni NTF-ELCAC. The Supreme Court held that the RTC erred in cursorily dismissing the case without requiring the respondent to file a return. Without the opportunity to file a return, the RTC deprived the state of the occasion to effectively define its side on the matter, in violation of the fundamental right to due process. Kaya siya na-dismiss. Hindi po dahil naniniwala ang korte na ang red tagging ay magre-resulta sa pagpatay. Hindi po siya naniniwalang ganun. Sinabi nga ni Supreme Court eh. The court is uncertain. Sinabi nga eh. Saan yan? Ayan, no? Although it is uncertain, sabi ng court. Di tayo sure. Kapag ang tao ay sinabi mong member ng CPP-NPA, mamamatay siya agad-agad. No, hindi. O may papatay sa kanya agad-agad. It doesn't make sense. Pero sabi nga, dahil may mga pinakitang ebidensya na may mga komunista ring namatay sa lugar nila, mukhang kailangan ng protection itong batang to. Parang yun lang yun. Kaya nakakatawa si dito, si Makabayan Black. Dumrama agad sila. Mali naman pala yung drama nila. Mali yung drama nila, guys. At syempre, ang gobyerno natin, mga kotsero, planong tapusin na ang CPP-NPA this year. Last year nyo na to. Yun ang sabi. Yun ang sabi ng AFP. Last year nyo na to. Sabi ni Colonel Francel Margaret Padilla. During an online briefing with the NTF-ELCAC, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said, the military would really pursue the elimination of all remaining weakened guerrilla fronts with about 1,500 fighters nationwide as ordered by Mr. Marcos in January. Mr. talaga, hindi ba pwedeng president? Ayun yung tawaging president, si PBBM Inquirer. Mr. Marcos talaga. So, konti na lang pala, no? 1,500 na lang sila ngayon. From 25,000 to 1,500. Grabe. Grabe naman yun. Paubos na sila. So, determined ang administrasyon na tapusin na yung insurgency. Bakit? May mas malaki tayong problema sa labas ng bansa. Mas malaki problema natin sa Chinese Communist Party kaysa Communist Party of the Philippines. Mas malaki problema natin doon. Kaya ganun. So, mga kotsero, wag po kayong maghahalit sa Supreme Court. Tama po ang desisyon ng Supreme Court. Tama po ang sinabi nila. Tama po ang kanilang desisyon dito. Oo. Hindi po ito kasalanan ng Supreme Court. Kasalanan po siya nung RTC. Hindi ko alam kung sinong judge yun. Pero kasalanan siya nung RTC. Nagkaroon siya ng procedural error. Oo. Pero okay lang yun. Kaya nga nandiyan na Supreme Court para itama yung mga procedural errors eh. So, ang ginawa niya, anong ginawa? O di binalik niya sa RTC. O RTC, tama mo na to. Itama mo to. Bibigyan kita ng chance. Itama mo to. Yun ang sabi.
Yun ang sabi niya. So, irespeto natin ang Supreme Court, guys. Oo. Alam niyo, mga kotsero, ang Supreme Court, sumusunod lang naman yan kung ano yung mga batas na naisulat eh. Wala namang ibang pinagbabasihan yan. So, kung merong problema yung batas, or pag-implement ng batas, wag po natin sisihin sa Supreme Court. Malamang sa malamang. At saka kapag merong maling implementation ng batas at nakita yan ng Supreme Court, susulat yan sa Congress. Sasabihin nila sa Congress, ay, ayusin nyo to. Oh, ganun. Or halimbawa, merong isang kaso na pumasok sa RTC tapos sabi, or sa court na lang for that matter. Pero wala pang batas na nagko-cover ng ganong klaseng kaso. O susulat yan sa Congress. O Congress, sulat kayo ng ganitong batas. Ganyan. Kailangan natin ng ganitong batas. So, ayun. Wag po natin kasi may nakita akong mga Duterte Balahura supporters, sabi, ito talagang Marcos administration, talagang pro-NPA, ganyan. Alam niyo, that's a stupid assumption. Alam niyo kung bakit? Isa sa mga NPA ang nagpabagsak sa tatay nila kay Apo Lakay. At yung CPP, NPA ang patuloy na naninira sa kanila hanggang ngayon. Akala niyo ba tinantanan na nila si PBBM? Hindi. Di pa rin nga sila tumatahimik eh. Sila na nga lang masigasig eh. Yung mga dilawan medyo nag-tone down na ng bahagya. Pero sila hindi. Masigasig. Matibay. Kaya yun. So, wag po tayong magalit sa Supreme Court. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. So, again, mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?